Sa lahat ng mga nagsasabing aksidente lang po, aksidente lang ang pagkamatay ni Rene at ni Adili, iba po ang aksidente sa inaksidente, ulitin ko. Dahil may foul play. According to CIDG, Ateneo drowning, not an accident, took place 700 meters from resort. Okay lang kayo. Gawing exclusive yung training. Huwag nyo kaming pakialaman, training namin to. Tapos kasama si Kiefer sa malulunod. Tapos sabi ni Kiefer, improvised survival, kaya nabuhay siya. Linawin natin, hindi po siya marunong lumangoy o hindi gaanong maalam sa paglangoy. Pero nakagamit siya ng doggy paddle at paghinga sa tubig para makalutang. Nakaligtas siya nang makita si Sam Reyes at sabay silang nakabalik sa Pampang. I find it interesting. Why? Sobrang lakas ng alon, B. Nakalutang ka, hindi ka inalon? Yung alon nga yung naging rason, di ba? Para mapunta kayo dun sa sentro. Paano naman naging reliable ang ganitong kwento? Ayokong magpa-ipokrito sa experience ni Kiefer kasi hindi naman ako ang naka-experience. Pero, B, yun yung naging rason kung bakit kayo napunta doon. Kung kaya mo naman palang magpalutang-lutang, kung kaya mo naman palang magpapadel-padel, dapat doon palang sa mababaw, ginawa mo na. So, mali. Mali yung kwento. Marunong si Rene. Marunong lumangoy si Rene. So, sa kwentong ito, mapapaisip ka talaga. Baka may pabigat talaga sa uncle si Rene. Kasi hindi siya nakalutang eh. Hindi niya nagawang magpalutang. Ulitin ko, ayokong idikdik si Kiefer dito. Pero sa kwentong ito, mapapaisip ka talaga. Oo nga no. Ang sabi nila, wala naman daw pabigat si Rene. Marunong lumangoy si Rene. Malamang kaya niyang magpalutang. Yung palutang lang naman pala yung usapan eh. Kaya siya na-save, di ba? So si Rene hindi nakalutang. Bakit? Kasi may pabigat? Sobrang magkukontradiktong kwentong to. Bakit hindi nakalutang si Rene? Ang sabi ng iba, natagpuan si Rene, may lubid pa. Again, this is just a speculation. Possible na nangyari, possible din na hindi. Pero may ganitong kwento eh. Hindi ka marunong pero kaya mo magpalutang. Nakapagpalutang ka, naging way mo para masave ka. Yung isa, hindi nakapagpalutang pero marunong siyang lumangoy. Pero hindi nyo daw pwedeng sabihin na walang ankle weights o pabigat sa paa kasi aksidente nga lang daw yung nangyari. Talaga ba? Sorry po makakapag-speculate talaga yung mga tao. Kasi iba-iba yung kwento. Sinong papaniwalaan namin? Kayo? O yung mama niya mismo? Ito ha. Mas lalong lumalakas ang loob naming mga nagko-content about dito dahil sa inilabas ng CIDG na may foul play. Sabi ng mama, okay. Sabi ng mama ni Rene, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko. Hindi naman swimming. Alam naman nila, mabigat yung nilagay nila sa paa. And then, sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Ba't nila pinapalango yung anak ko na may 20 kilos yun na bigat? Kasi yung anak ko, ang daming pasa. Saan na ba nanggaling yung pasa? Yung nag-video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito sa balikat, may pasa dito sa legs, may pasa sa likod. Ang sabi ng unang nag-autopsy, naluno daw at walang foul play. Pero ang sabi ng CIDG, may foul play. Sa mga nagsabi na baka hindi naman reliable, yan, may mga link Ang daming mga link ng sources ko. Nakakagigil kayo. Ito, detalye ng autopsy at investigasyon. Unang autopsy pangunahing sanhi ng kamatayan. Ayon sa post-mortem examination ng Aurora Provincial Police Office at ng NBI, ang sanhi ng pagkamatay ni Rene ay asphyxia by drowning o pagkalunod. Yun. Kaya nga humingi sila ng second autopsy. Yung second autopsy na ibigay iyon sa pamilya hanggang ngayon. Ano ngayon? June 18. Hindi pa po inilalabas ng pamilya yung bagong autopsy. Malamang, sobra silang gulat doon. Eto na, issue ng mga pasa. Unang napansin ng pamilya na may mga pasa ang labi ng atleta. Ayon sa paliwanag ng kanyang sports agent at dating coach, ang mga pasa ay mga hematoma na nakuha mula sa pagbuhat at pag-rescue sa kanya sa dagat at walang nakitang indikasyon ng hisip. Visit kayo wait nga lang. Galing sa pag-rescue, paano nyo ba ni-rescue? Yun yung ulo ni Rene. Ginanon-ganon nyo ba? Di ba nakakapikon lang? Nakita nyo naman yung pag-rescue.
Though I did not watch the entire video o yung footage. Pero nakita ko, sa balikat naman yung hawak at sa paa, sa mga paa. Yung isa nga, tinanggal pa yung lubid. Sabi nila, sa pag-rescue daw, I don't think so. Sa pag-rescue, let's set that aside. Nagkapasa sa labi, B. Nagkapasa sa labi. Siyempre, hindi naman namin nakita, makakapag-judge talaga kami. Hindi nyo naman yun mapipikilan kung ano yung papasok sa isip ng mga tao. Binugbog ba? Naihising ba talaga? Kasi nanghina Isipin mo si Kiefer nakapagpalutang-lutang pa siya. Ang galing, di ka marunong lumangoy, nakapagpalutang-lutang ka. Kung gano'n naman, sobrang layo ni Rene. Bakit sobrang layo niya? Kung pare-paras naman pala kayo muntik malunod. Babalikan natin ipapart na natin ulit. Sobrang gigil ko dun sa nagpatigil ng CPR. O ito pa, kasalukuyang status. Kinumpirma na po ni NBI Melvin Matibag na hawak na ng pamilya ang buong ulat, yung second autopsy. Gayunpaman, hindi mo na ito isa sa publiko, sa pangkalahatan upang maiwasan ang mga spekulasyon. Hindi, makakapag-speculate na tayo Hindi naman natin inuhusgahan with full judgment. Yung mga isip-isip lang ba, hindi naman natin pinupunto yung mga tao. Basta ang malinaw dito, meron po talagang foul play sa pagkamatay ni Adili at ni Rene. May sunod pa to, panoorin nyo. Grabe yung gigil ko.